usapang tanggal tayo. Si Marcoleta mukhang pwedeng matanggal talaga. Na Panayam, ang sabi ni Marcoleta. Nako, ayan. Mukhang pwedeng matanggal at mukhang pwedeng makulong talaga si Rodante Marcoleta aka Boss 2K. Ganda ng pangalan, ano? Boss 2K. Oh. Bakit to, mga bossing chief amo, sir? Di ba doon sa sose nagsinungaling? Hindi niya inilagay lahat, mga bossing. Oh. At ang sabi, kapag ka ikaw ay nagsinungaling doon sa sose, hindi mo inilatag lahat yan. Naku po, ang equivalent niyan ay parang hindi ka nagpasa ng sose. Ano po ang impact kay Marcoleta kung sakaling ganun, mga bossing? Disqualification, tanggal, sibak, no? Tapos yung sose pa, under oath pa po yun, no? Merong pagtaas ng ano nun, kaliwang kamay. Yari. Baka perjury pa ang abutin ni Rodante Marcoleta. Ang ganda pa naman ng sasakyan ni Rodante Marcoleta. Pangarap ko ho na magkaroon. LC300, mga bossing. Toyota Land Cruiser, nakita ko, baba. Tapos with blinker sa harap. Mga boss, no? Tapos yung 2,000 pababa na kuryente, anak ng tupa, hindi na ho yata binabanggit ni Marcoleta. Nakalimutan na po yata ni Boss Marcoleta. Hindi, kasi naman kayo hindi pa kayo matuto, no? Pang-election lang daw po yung mga ganong banat. Ano kaya yung pwede kong ibanat sa mga Pilipino para iboto nila ako? Libre 2,000 na kuryente. Sagot na ni Marcoleta. Diba? Imposible yun. Ano naman kung imposible? At least sabihin ko, at least magkaroon ng tsansa na manalo. Yun ano, lakas manggago. Tingnan nyo hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa din itinatopic o hindi pa din po masabi-sabi man lang nitong si Marcoleta na uumpisahan na yun o inuumpisahan na yun o meron na siyang ginagawa tungkol doon. Ayaw na nga yatang pag-usapan. Sabi ni Faye, abugago. No, ngayon pang-ilan na ho to, ha? Pang-ilan na ho ito, mga bossing. No? Na abogado na nagpapaliwanag na maaari posible maitsansa na matanggal si Marcoleta bilang senador at baka makulong pa sa kasong perjury. Pakinggan nyo ho, mga boss. Ano nga ba nagkaroon ng campaign expenses na tumataginting na 122 million si Marcoleta sa kanyang salin 51.9 112 million daw yung gastos ni Marcoleta doon sa kampanya niya sa eleksyon, 'di ba? Bigla akong naalala, sabi ni Ramon Tulfo, merong isang mambabatas, no? Merong isang mambabatas na nakipagkasundo sa mga diskaya. Hindi ho si Marcoleta to, mga boss, ha? Sabi ni Ramon Tulfo, hindi daw po si Marcoleta to. May isang mambabatas nakipagkasundo sa mga diskaya para ipagtanggol ang mga diskaya, no? Sa Senate Blue Ribbon Committee. At ang napagkasundoan daw po 120 million daw ho, mga bossing. Uulitin ko, hindi po si Marcoleta yung tinutukoy na nakapagkasundo sa mga diskaya. Although 112 million yung naging gastos ni Marcoleta nung panahon ng eleksyon, hindi naman po ibig sabihin siya yung nandito at babawiin sa pamamagitan ng 120 million na galing sa diskaya. No? Yung ginastos sa eleksyon. Ulitin ko, hindi daw po si Marcoleta yon. Para fair naman po tayo kay Marcoleta. Ako, naniniwala ako dun, hindi si Marcoleta yun. Ewan ko na lang sa inyo, bahala kayo. No, press 1 kung sino ang naniniwala na si Marcoleta yon. Press 2 kung sino ang kagaya ko na hindi naniniwala na si Marcoleta yon. Sige, antayin natin dyan yung sagot nyo sa comment section. Attorney, tuloy mo po. Ninyo lang daw ang net worth niya. Sa isang recorded na panayam, ang sabi ni Marcoleta, marami raw siyang kaibigan na tumulong sa kanyang kampanya. Sabi nung sa sose, nung inilatag niya, wala. 1. Ibig sabihin, hindi ko kayo kapanalig. Cristina Lakwata, isa ka pa sa nangunguna dyan na 1. Sabi ko, press 1, kung naniniwala kayo na si Marcoleta yung tinutukoy doon sa 120 million sa diskaya. Press 2,
kung kaano ko kayo, kasama ko kayo doon sa mga hindi naniniwala, no, na si Marcoleta yon. Oh, puruan kayo, bahala kayo. Lagot kayo kay Marcoleta. Boss Marcoleta, tinry ko na ipagtanggol ka, pero ayan, one daw sila, sabi ni Ma'am Princess Paris at Jerby Abadilla, oh. Okay. Niya, mga donors na ayaw niyang pangalanan dahil daw gusto nilang manatiling anonymous. Dahil dito, hindi na raw niya dineklara sa kanyang statement of contribution. Oo, ang masusunod pala doon sa SOSE, yung mga kaibigan, ano? Hindi dahil sa nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas na kailangan kada isang kandidato ay labas, pumirma, manumpa ng isang SOSE at ilalatag lahat, no? Hindi, para maiwasan na din ho, mga bossing. Paano kung yung donor ni Marcoleta is galing sa illegal, yung kanyang tawag dito, paano kung yung donor ni Marcoleta para doon sa kampanya niya galing sa illegal yung perang ibibigay o idodonasyon sa kanya? 'Di ba? Kung puro illegal pala ang ginagawa. So ngayon, pag nanalo si Marcoleta, boss, nung tinupo, nung panahon ng eleksyon, hindi kita pinabayaan, nagdonasyon ako sa iyo, Tapos ngayon, yung mga illegal kong ang mga negosyo, niyayari ni Bongbong Marcos, niyayari ng gobyerno, hindi mo man lang ako pagtanggol, Siyempre, baka mapilitan na ho yan. Di ba? Baka mapilitan na po na ipagtanggol ni Marcoleta. Tingin nyo, si Diskaya, naging sponsor kaya ni Marcoleta? Doon sa, naging party kaya ang mga Diskaya? O ang mga Diskaya kaya ang nagbigay ng 112 million? Tanong lang, no? Pwede, no? Sa nakikita natin kung paano ipagtanggol ni Marcoleta yung mga Diskaya, parang sila talaga yung donor ni Marcoleta para doon sa kanyang campaign election Contributions and expenditures o SOSE na may mga tumulong sa kanya. So sa papel, parang siya mismo ang gumastos ng lahat. Pero nang tanungin kung legal ba yon, sabi ni Marcoleta, may batas ba na nagbabawal doon? Ayan, ipapaliwanag po. Pangalawang attorney na po ang magpapaliwanag kung may batas o wala. Yung isa, ang sinabi, lawyer ka pa naman, Marcoleta. Tapos sasabihin mo, walang batas para doon. Kaya nasasabihan na lowest grade ng ng pagiging lawyer si Marcoleta no? Well, meron, Senator. Ako po, pangalawang lawyer na nagsasabi na merong batas at lumabag si Marcoleta doon sa ginawa niya. And it's right there in the law you swore to follow as a lawyer. Under the Omnibus Election Code, every candidate must file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures sworn under oath. Ako, Marcoleta, basta pag topic si Manlilin lang na Marcoleta, walang tiwala. No, ako member ng Iglesia ni Manalo, sabi ni Tony, Sir Tony. Ibig sabihin, kailangan nakasulat ang amount ng contribution, petsa kung kailan natanggap ito, at buong pangalan at address ng nag-donate. At kung Marcoleta, mukhang matatanggal ka at mukhang makukulong ka pa. Hindi pa sapat yon, Section 98 of the Omnibus Election Code clearly says, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors. Naku po, Marcoleta, anak ng tinapa. Bukod sa hindi mo sinulat, bawal pa din yung anonymous donor. Naku, Marcoleta, papanoorin ka namin sa Net25. Alam ko, magsasalita ka dyan. Ha? Alam ko, diyan ka iiyak sa Net25 kasama yung dalawang kausap mo lagi dyan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Marcoleta palaging absent nun. Nag-aral ng lawyer, kulang sa kaalaman bilang lawyer. Hindi, si Marcoleta parang nagiging style na walang pakialam. Basta sasabihin ko, ito yung sasabihin ko. No, kahit alam ko na meron namang ganyan, sasabihin ko pa din. No, maipagtanggol lang yung kanya sarili. What Marcoleta committed is an election offense. Pwede siyang makulong ng 1 to 6 years. Oops! Wag na 1. Baka pwedeng 6. Ano po? Wag na 1. Baka pwedeng 6. At least ganti man lang ng mga Pilipino na bumoto sa kanya na naniwala na etong 2,000 pababa na kuryente ay
gagawin niya. Kayo, tatanungin kayo, sige nga diyan sa ano, diyan sa comment section, ilan ang gusto niyong numero? 1 to 6 tayo, 1 to 6, no? Siyempre 1, isang taon, 6, 6 na taon. O mamili kayo. To Pakits Matchas, grabe ka kay Marcoleta. Lifetime ang gusto mo. Press 6 ako, sabi ni Christina Lakwata. Tuloy. O ma-disqualify sa public office. Marcoleta also just admitted to having committed Hindi pwede vote. Attorney, hindi po pwede vote. No? Kasi sabi niya, 1 to 6 years pwede makulong. O ma-disqualify doon sa kanyang pwesto. Hindi pwedeng vote. O sabi ni Renato Delubio, pwede bang death penalty? Uy, grabe kayo kay Marcoleta. Samahan nyo kay Marcoleta, ano? Siguro pag napansin nyo, nakita nyo si Marcoleta sa kalsada, sasabunutan nyo. Wag, ha? Wag, oh. Sa sobrang galit. Ikaw, pangako ka ng pangako, 2,000 pababa na kuryente, tas hindi mo naman pala gagawin, ha? Pag sinabunutan nyo po, mga kababayan, ilagay nyo lang po doon sa ano, no? Bagay, hindi naman po yata masasaktan. Pero wag nyong gagawin, okay? Mukha pa lang ni Marcoleta, guilty na. Parang laging galit. Talay, attorney. perjury. In other words, Marcoleta, by his own admission, is criminally liable. Yes, rinig na rinig nating lahat yan. Doon po sa Net25. Ano? Yung mga ano nila doon, yung mga scripted na paliwanagan nila noon. Di ba? Kulong at disqualify, gusto ko. Di ba? Tapos ibenta na lang po sa akin yung ano, yung LC300 ni Marcoleta. Ang ganda eh. No, with matching ano, blinker ho, mga kababayan. Nakita ko, baka hindi pa LC ano yun, baka ano pa yun, Lexus pa yun. Oh, anyway, tuloy. Tapos meron pa, sabi ni Jesus Palsis, di umano yata, merong R8. Grabe, no? Audi R8 ho, mga bossing. Naglalaro sa 10 milyon hanggang 20 milyon. Kung may ghost flood control projects, may ghost donors din pala si Marcoleta. Magkadiskalya kaya ang donors niya? Ako, kung tatanungin mo ako sa attorney, yun ang una kong iisipin, yung mga diskaya, paano ba naman, grabe, makapagtanggol si Marcoleta. Diba? Kayo ho dyan sa comment section. Sino una nyong iisipin? Baka mga diskaya ang kanyang donor, kaya ganun. Kung maaalala nyo ho, may napabalita yung tungkol sa insurance company. Diba? Yung misis ni Marcoleta at si mga diskaya, may connection. Nako, maganda-ganda yan. Kailan kaya yan, sino kaya ang magpa-file ng kaso kay Marcoleta o sino kaya ang maglalabas ng issue na yan? No?